Mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Ka Eric, kasama niyo na po ngayon sa video analysis at sa video talakayan. Medyo mahina pa po ang boses ni Ka Eric, may lagnat, sapagkat tayo po ay nabasa kahapon at tayo po ay nainitan, rain, then init, ulan, init. Yun po ang naging pangyayari kahapon sa EDSA Shrine. 2 beses tayong inabutan ng ulan. And then nagmarcha tayo sa gitna po ng init papunta sa People Power Monument. Subalit, dahil po sa pagod at sunod-sunod na mga schedule, medyo tinamaan din po ang health ni Ka Eric. Maybe hindi po masyadong malakas ang boses ko at sana po ay maunawaan ninyo kung bakit na nag-video live or nag-video analysis ako para po ipaalam sa ating mga kababayan na ako po ay mayroong karamdaman pero pinipilit ko pong sumama sa makasaysayang pagkilos na ito at kagabi nga ay pinilit ko pa rin magsalita kahit na ilang araw na akong mayroong laryngitis o pamamaga ng lalamunan dahil po sa fatigue, kulang ng pahinga. At ngayon nga pinipilit kong magsalita kahit hirap na hirap ako dahil nais ko pong ipakita at ipaalam na may mga bagay na dapat nating suportahan at panindigan. Kahapon ay sa Luneta, sa Quirino Grandstand, umabot ng mga 600,000 mahigit na mga tao mula sa kapatiran sa Iglesia ni Cristo at iba pang mga sektor na nakipagkaisa. It was only the first day kahapon, pero matunog na matunog po ang panawagan ng pananagutan, hustisya at katarungan na dapat po ay mangibabaw sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. At ito ay isang panawagan ng mga mamamayan na dumadagundong at sumasalamin po ng katatagan ng loob upang papanagutin ang gobyerno ni Marcos sa malaganap na mga nangyayari na mga pandarambong sa ating bayan. Pangalawa po, lumawak din kahapon ang mga pagkilos sa EDSA Shrine at sa People Power Monument hanggang sa nagpahinga kami mga 8 o'clock ng gabi pasado. Umabot pa po sa mga mahigit 20,000 ang crowd na nakatipon sa People Power Monument kahapon. At ito po ay parallel efforts ng iba't ibang grupo din, kagaya ng Marcos Alis Dyan, Marcos Resign Movement, yung UPI, United People's Initiative, mga kapatiran sa iglesia na nagkipagkaisa, mayroon din po doon pumunta, at mayroon din pong mga grupo ng Kingdom of Jesus Christ, Jesus is Lord Movement, ang mga Quezon City Anti-Crime Advocates, marami po. Umabot siguro ang peak nito ay mga nasa alas 6 ng hapon or 5 to 6 p.m. Mga nasa 25,000 din po ang estimated crowd, hanggang 30,000. At doon po dumagundong ang matunog na panawagan ng mga mamamayan para sa pagpapababa kay Marcos bilang presidente. At ito po ay sinundan ng pagpapalabas ng mga videos ni Ginoong Saldico na nagpapakita ng kanyang pagbubulgar, ng kanyang direktang kaalaman hinggil sa sindikato na ginagawa nila Marcos at nila Romualdez. At dito nga nabulgar na hindi lang pala 25 billion pesos out of the 100 billion pesos ang nakuha na patong o pangungutong ni Marcos at nila Romualdez.
umabot sa 56 billion pesos. Sabi ni Ginoong Saldico, sa paligid lamang po ng Central Luzon na mga proyekto. Including na dyan siguro ang Bulacan, hindi ko pa alam kung included ang sa Mindoro at sa Ilocos Norte, pero ang binabanggit niya sa third tranche of his video, 56 billion pesos po ang kanyang na-deliver, hiwalay pa sa 25 billion pesos na hiningi ni Marcos bilang patong doon sa 100 billion pesos na kanyang ipina-insert bilang flood control project. Karumal-dumal, kahindik-hindik at labis ang ganitong pagkahinayupak at pagkahayop nila Marcos at Romualdez sa pag-aabuso sa kapangyarihan para mangulimbat, mandarambong at mangurakot sa kaban ng bayan. Simple lang po ang ating pagtingin dyan. Si Saldico po ay bahagi ng buong sindikato at criminal operations nila Marcos. Nasa loob po siya mismo ng organisasyon ng sindikato nila Marcos at Romualdez. Therefore, ang kanyang sinasabi po ay direktang kaalaman, direktang mga pagpapahayag na mayroon pong personal knowledge batay sa kanyang direktang partisipasyon. So, walang makakabali po niyan sapagkat yan ay direktang kaalaman na nanggaling sa kanyang pagiging criminal operator inside the criminal organization of Marcos and Romualdez. Therefore, ako po ay naniniwala na tatayo po ang direktang testimonyang ito kahit ano pa ang palusot na gawin ni Marcos, ni Romualdez at ng kanilang mga alipores na binabayaran. Kagaya po ni Ping Lacson, nila Tito Soto, itong pambansang tagapagtahol ni Marcos na si Claire Castro at itong si Dave Gomez ng PCO. Ano man po ang kanilang sasabihin, they were never part of the inside crime operations of Marcos and Romualdez, only Saldico. Therefore, ang testimonya ni Saldico ay nakabatay sa kanyang direktang karanasan at kaalaman bilang pangunahing criminal operative nila Marcos at nila Romualdez na ngayon ay bumaliktad na at nagsasabi ng kanyang kaalaman hinggil sa involvement ni Marcos at nila Romualdez. At wala na pong makakapigil nito, no? Like ngayon, sumambulat itong iskandalo na isa sa kanyang mga aide o tauhan ni Saldico, itong si Estrada, ay binugbog at tinakot kasama ang kanyang asawa na nagdadalang tao. At pagkatapos ay pinilit na lumabas ng Pilipinas at ginamitan ng mga peke na passport o pinalusot na passport according to dating Congressman Mike Defensor. At nasa Chile na ngayon itong si a certain Estrada at ang kanyang asawa. So ito ay nagpapakita, mga kababayan, kung gaano po ka-demonyo at anong antas ng kademonyuhan ang kayang gawin nila Marcos at Romualdez. Hanggang ngayon, wala pa pong mga pagbibigay ng counter statement ang NBI. At hindi naman siguro gagawin ito ni Mike Defensor na gawa ng kwento na ganito kaseryoso. At ito rin po ang binabanggit ni Saldico sa kanyang pangatlong video na si Romualdez ay nagbabanta na babarilin niya at papatayin si Saldico kapag nagsalita siya. So makikita natin ngayon na nangyayari na at nagaganap sa katotohanan ang mga pagbabanta na noon ay pinangangambahan ni Saldico na mangyayari din sa kanya. Kaya ito
Ngayon, naglantad na siya ng sarili niya at sinasalaysay niya ang kanyang mga criminal knowledge on the overall operations of the criminal syndicate for plunder and corruption na binuo po ni Marcos at nila Romualdez upang gamitin ang kanilang poder at kapangyarihan sa pagkakaroon ng malawakang pagpapatupad ng pandarambong sa ating bayan. Mantakinin nyo 25 billion pesos, pauna lang yon. Mayroon pang 56 billion pesos at marami pa daw isisiwalat si Saldico dito sa installment videos na kanyang inilalabas. At napakahalaga po ito para sa pagpupukaw ng ating mga kababayan. Kaya wala na pong pwedeng makapagpigil din sa panawagan ng mamamayang Pilipino na talagang lumayas na sa poder si Marcos at sila Romualdez at dapat papanagutin, ikulong at paparusahan sila sa karumaldumal na krimen na kanilang ginawa na hindi mapapatawad ng taong bayan. Sana po ay magising na ang taong bayan, magising na ang sambayan ng Pilipino, at sana po sumama na kayo ang iba-iba pang sektor, iba pang sekta ng lipunan at ng reliyon na magkaisa na sa malawak na hanay ng mamamayan upang ipanawagan na ang pagbaba ni Marcos sa kapangyarihan at sila Romualdez at harapin nila ang kanilang mga kriminal na pananagutan sa mga mamamayang Pilipino. So kahit po masakit ang lalamunan ni Ka Eric, ay minabuti ko po na pagsumikapang makapagpahayag ng panawagang ito, at so that you will understand kung bakit po kahit may lagnat ako, may sakit at hirap ako magsalita, I need to speak out and speak up. I need to stand up so that people will be inspired na kahit po may karamdaman tayo, hindi po tayo patitinag o papipigil na sumama tayo sa daloy ng kasaysayan at sa daluyong ng pagkilos ng sambayan ng Pilipino. Nawa po ay magsilbi po itong paalala sa atin na kapag hindi tayo nagkaisa, mangingibabaw po ang kasamaan at kadimonyohan ng gobyernong ito. Kapag nag-alangan tayong kumilos at patuloy po tayong mag-aalangan din sa paninindigan natin, magpapatuloy po ang paghahari ng isang karumaldumal na kriminal na presidenteng ito na si Ginoong Marcos. Kung patuloy na matatakot ang mamamayan at mag-aalangan na magsalita, wala pong mangyayari kundi mananatili sa poder si Marcos. Sa mga nagsasabi po na baka hindi naman po sasama ang Armed Forces of the Philippines at pababayaan tayo, sa tingin ko po matter of time. Ang Armed Forces of the Philippines ay mapipilitan po manindigan sa tama kasama ang Philippine National Police, lalo na po kung lumalawak at patuloy na lumalakas at patuloy ang pagdaloy ng mga kilosang protesta na ito ng taong bayan. Hindi lamang ng Iglesia ni Cristo, kundi ng iba pang sekta ng relihiyon, pati business groups, pati kabataan, pati po ang iba pang sektor ng lipunan. Sa tingin ko doon na po papapunta mo yun. Ang pagkilos na ito, patungo na po yun sa mas malawak na pagkilos at paninindigan ng mamamayang Pilipino. At we hope and pray na maging mapayapa ang lahat sa ating bayan. Tuloy ang laban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ito po si Ka Eric at pupunta po kami sa Luneta, sa Quirino Grandstand ng grupo ng Marcos Resign Movement at ng Bangon Sambayanan at Marcos Alis dyan para makipagkaisa din po mamayang hapon doon sa Quirino Grandstand. Medyo masakit pa rin po maglunok at kumain at I have to see a doctor siguro bukas sa umaga. Last day bukas po ng 3 araw ng mga pagkilos na ito. Ipanalangin niyo po na makakayanan ito ng sambayan ng Pilipino ang mabigat na mga problema ang kinakaharap po natin.
with God's prayer and His miracle, at sa ating pagkakaisa, didinggin niya ang panalangin natin. God save the Philippines. God save the Filipino people. We will redeem our country. Mabuhay po kayo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ito po si Ka Eric. Bye for now. Maraming salamat.